Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang araw po. At salamat sa Diyos. Ngayong araw, nag-exercise tayo ng dalawa na hinaharas ng demonyo sa awa ng Diyos, na liberated na po sila. At lahat ng karamdaman nila ay nawala talaga. No? Salamat tayo. Very inspiring talagang ministry ito, dahil ang ginagamit natin yung sacramentals ng simbahan. Ang ginagamit natin hindi yung sariling atin. Yung talagang nababatay sa simbahan, ang mga turo ng simbahan, ang paraan ng simbahan na tunay, no? Na hindi galing sa lolo natin na hindi mamamatay kung hindi mapasa. Hindi galing sa mga tao na may lahing okultista. No, lahat ng pari po, no, makagawa nito. Lahat ng pari. They can do deliverance but not exorcism. They can do the sacrament of administer the sacraments to the people of God. And then marami po ang pinagaling sa paraan ng ating Panginoon. At hindi lang pinagaling, no? Na liberated pa sa influensya ng kaaway natin, ang demonyo. So yan po ang magandang balita mga kapatid. So bakit hindi ko makita yung mga comment ninyo ngayon, no? Bakit kaya? Pero dito naman sa kabila, makikita natin na greetings na tayo. Quick live lang po ito Quick live lang po ito. Kahapon mga kapatid ay may halos araw-araw po may bagong pasyente po. From Thursday to Sunday. So pasensya na po kayo sa mga nag-invite sa atin for talk, dahil kailangan ko dito, lalo na from Thursday to Sunday po, no? Dahil marami talaga na mga hinaharas ng demonyo ngayon, no? Kahapon nga 8 yung ina-exercise ko, yung 2 ngayon pang 10 yun, no? So sa awa ng Diyos ay na-liberate na sila. Marami silang sakit na wala dito, wala doon, no? Hindi mahagila, walang finding sa doktor po. Kahapon ang first na in-exercise ay isa sa mga in-exercise ko from Cebu po. At meron silang na membro siya sa isang occult na grupo. Yung occult na grupo, mayroong ang leader nila ay papasukan ng matanda na lalaki, at yung kanyang boses talaga, boses matanda, no? Na-amaze sila, and then siya yung magbigay sa kanila ng direksyon. Ano ang gagawin nila ngayon, ano ang desisyon nila, consult nila yon. Every time, meron silang tanong dahil sasagot naman. Yung matanda, papasok sa katawan sa kanilang leader. And then, magsasalita yung leader. At
di bigla lang magbabago yung boses niya. So na-amaze naman sila. For 1 year daw. At siya po ay makapaggamot na. Dahil sabi ng espiritu na matanda, nakapasok sa kanyang katawan, ito yung i-pray ninyo, mga Latin daw. Ito yung i-pray ninyo kung merong may sakit. At ipag-pray nila, lalayas, gagaling talaga yung mga may sakit. At meron pa silang deliverance din. Nung ginamitan na natin sa suling prayer ng simbahan, mga kapatid, umaamin yung mga masamang espiritu na marami kami sa kanyang katawan. Galit na galit. Muntik na akong suntukin when nagsagawan ng prayer of deliverance. Naniga siya sa harap natin using this prayer of the church. Ito po. Salamat po tayo ni Father Cabading. Ito po, kinukumpile na yung prayer ng simbahan, no? So, is mga specific prayer po ito, no? Sa mga specific na mga harassment ng demonyo. Malaking tulong po ito sa ministry natin dito sa office natin. Dahil kung wala ito, no, personal lang yung gagamitin natin. Pero salamat sa simbahan, nag-provide. Well provided tayo sa simbahan po. No, ang ganda. So, amazed po ako araw-araw sa ating inang simbahan po. No? Grabe talaga ang simbahan, no? Hindi basta-basta, no? Na kasama talaga natin ang Panginoong Hesukristo. Lagi, sinamahan tayo niya. Hindi tayo iniwan na walang-wala. Iniwan tayo ng punong-puno. Ulitin ko, ha? Iniwan tayo ng Panginoong Hesukristo na walang-wala. Hindi tayo iniwan na walang-wala. Iniwanan tayo niya ng punong-puno po ng mga biyaya. Punong-puno po ng protection. Punong-puno po ng mga virtues ang iniiwan niya sa ating simbahan. Kung alam lang natin ito, hinding-hindi tayo mawala ng lakas. Hinding-hindi tayo mawala ng pag-asa, mga kapatid. Araw-araw po is a great opportunity to serve the people of God. Araw-araw po, no? Ang Diyos ay magsaksi sa mga laging kasama sa mga tunay na nangangaral at tunay na isiniwalat yung kabutihan niya, no? At tuwa yung lalaki dahil walang lakas itong kanyang paa, no? Wala talagang lakas. Pero nung na-deliverance na yung kanang paa niya, sabi niya, Father, no? Grabe. Merong kaunti na lang, Father, pero grabe yung kanina. Kung hindi mo pa ako na prayeran sa prayer ng simbahan, no? Na-amaze talaga ako sa kapangyarihan ng prayer ng ating simbahan. Kung effective man, kung may bisa man yung mga occult prayer na galing sa mga occult spirits, mga occultista, lalong-lalo na po ito, naniwala po ako, lalong-lalo na po itong prayer ng simbahan. At bawat pamilya po, nasaan yung aklat ni Father Sikia, bawat pamilya po, sana po ay merong aklat ni Father Sikia, yung Deliverance Handbook. Wala dito. Saan ba yun? Okay. Wala dito yung aklat ni Father Sikia, yung Deliverance Handbook po. Dahil magagamit natin iyan, lalong-lalo na sa ating pamilya po. At dito, in-empower natin yung mga tao na gamitin talaga yung prayer ng simbahan. But see to it, you practice cares po. You practice cares po. Yan ang pinaka-importante, mga kapatid. At nanood natin ngayon si Stephanie Lapay, si
Jean, no? So, ngayong gabi, mga kapatid, alas 6 po, may misa tayo kay Brother JC sa kanyang wake. Napupunta tayo alas 6 ngayong gabi po. At sa mga nandito sa malapit sa Holy Name Funeral Home po. Tama ba yung pagkasambit ko? Sa Holy Name po, yung labi ni Brother JC nandun po. At sa mga gustong, lalo na nandito lang sa malapit, gustong magdasal at makiramay, na nandyan lang si Brother JC ngayon sa funeraria po. So, sad news po yan na hanggang sa huling hantungan, mga kapatid, nagsisiwalat siya sa kabutihan, nagsisiwalat siya sa kaalaman sa ating simbahan. Si Jeannie Lynn, I have anxiety disorder and panic disorder. Always na lang negative ang isip ko. Please pray for me. Nagagaling po ko. Jeannie, mas mabuti na kung nandito ka lang sa Bohol, meron tayong office para ma-assist ka at mabigyan ng prayer of liberation. Kung natural lang yan, kailangan natin ng psychologist, counseling po. Yan po ang pinaka-importante. Brother Rafael Tubog Jr. nanood sa atin ngayon. Hello, Father D. Great Amen. Thank you for always sharing your experiences with us. May God give you more wisdom and perseverance to serve people of God. God bless. Joy Alfanta Fernandez. Si Ami Dakuba na Elga, nanood sa atin. Si May Jovan Amodia, shout out Father, Quezon City. Salamat po sa... kailan daw ako babalik sa Butuan? Wala pa akong schedule, mga kapatid. So, tatapusin natin ito. May blessing pa ako ngayon sa isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us and deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. At nirecommend, nakatanggap tayo ng sulat galing sa CBCP, mga kapatid. Ito po, suportaan po natin ito, Buhay Party List. Through God, yung tingog nila, para sa Diyos, sa nasod ug sa katawhan. Buhay Party List po, ibalik ang balaod sa Diyos, sa Kongreso. So, Buhay Party List po, nakatanggap tayo galing sa ating mahal na mga obispo. So, sana po ay masuportaan natin this coming election po. God bless. Fighty Maria, tatak sa FD with a humble heart po. God bless. Hello mga kapatid, magandang gabi po. Kumusta po kayo? Ito yung isi-share ko sa inyo para yung reflection ni Pope Francis. Ang ganda po. At sana po ay nabasa niyo po yung Ebanghelyo ngayon. Very inspiring yung Ebanghelyo ngayon, mga kapatid. Quick live lang po tayo, ha. Quick live lang po tayo. Very inspiring po yung Ebanghelyo natin sa araw na ito. So, babasahin na natin yung Ebanghelyo ngayon, and then ating babasahin din yung reflection sa ating mahal na Santo Papa. So, greetings sa lahat na nanood ngayon at dito sa live natin. Ito yung Ebanghelyo, babasahin natin. At salamat sa Diyos, no, nakapahinga tayo ngayon. Buong araw po nagpahinga tayo. So, para ma-recharge naman tayo, no, sa pagbalik natin. Bukas pa tayo babalik sa parokya.
A reading of the Holy Gospel according to St. John, chapter 5, verses 1 to 16. Glory to you, Lord. There was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem at the Sheep Gate a pool called in Hebrew Bethesda, with 5 porticos. In this lay a large number of ill, blind, lame, and crippled. One man was there who has been ill for 38 years. Just imagine that, 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he had been ill for a long time, he said to him, "Do you want to be well?" The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool. When the water is stirred up, while I am on my way, someone else gets down there before me." Jesus said to him, "Rise, take up your mat, and walk." Immediately the man became well, took up his mat, and walked. Now that the day was of Sabbath, so the Jews said to the man who was cured, "It is the Sabbath. It is not lawful for you to carry your mat." He answered them, "The man who made me well told me, 'Take up your mat and walk.'" They asked him, "Who is the man who told you, 'Take it up and walk'?" The man who was healed did not know who it was, but Jesus had slipped away, since there was a crowd there. After this, Jesus found him in the temple area and said to him, "Look, you are well. Do not sin anymore, so that nothing worse may happen to you." The man went and told the Jews that Jesus was the one who had made him well. Therefore, the Jews began to persecute Jesus. Because he did this on a Sabbath. The Gospel of the Lord. Yan po yung Ebanghelyo. Ito din yung reflection ni Pope Francis. Mabasahin lang natin, mga kapatid. Punuin natin yung ating isipan sa Ebanghelyo, sa mga magandang bagay. Parang puno tayo ng pag-asa everyday. Puno tayo ng pag-asa everyday. Yan ang sisikapin natin na gagawin everyday, mga kapatid. Ito yung words of the Holy Father. Jesus says to him, "Rise, take up your mat, and walk." Immediately the man became well. That man's attitude makes us think. Was he sick? Yes. Perhaps he had some form of paralysis. Totoo na may sakit yung taong yon. But it seems he could walk a little. But his heart was sick. His heart was sick. His soul was sick. He was sick with pessimism. Yung pessimism, negative. Lagi lang negative yung ating isipan. He was sick with sadness. He was sick with apathy. This is the disease the man had. "Yes, I want to live." But he was there, and his answer is not yes. No. "I want to be healed." No, it was to complain. The others arrived first, always the others. He answered to Jesus, offered to heal him is a complaint about others. In this way, he spent 38 years complaining about others, and he did nothing to heal himself. Let us think also of ourselves. Bakit hindi siya, sabi ni Pope Francis, bakit hindi siya na-heal for how many? 38 years? Because he is always thinking for others. Let us think also of ourselves. If any of us are in danger of slipping into that apathy, into that neutral sin. The neutral sin is this: neither white nor black. One does not know what it is. And this is a sin the devil uses to annihilate
our spiritual life, and also our life as people. May the Lord help us to understand how bad and how evil this sin is. So yung kasalanan natin, minsan ay neutral lang tayo. Wala tayong, hindi tayo stand for the truth. No? Sabi niya dito, yung neutrality natin is a sin. The neutral sin is this, neither white nor black. Hindi tayo magsasabi na it is black. Hindi tayo magsasabi na it is white. So it is neither white nor black. One does not know what it is. So, ang highlight ni Pope Francis, hindi tayo mag-neutral. Sasabihin talaga natin yung katotohanan. At sometimes we are concerned to others. Ang tunay na kagalingan is looking back to our own, seeing our own lapses, seeing our own shortcomings, no? He spent 38 years complaining about others. Ito yung nangyari sa atin. We complain others, but we never look at ourselves. So, nung dumating si Kristo, no, yan, ang simula sa kanyang authentic healing. No? So, si Kristo lang ang makagamot sa atin. So, yung being pessimistic, negatibo yung pananaw natin lagi, no? At puro lang tayo ang wasto, no? Yun po. Ang ganda ng ebanghelyo ngayon. And then sabi ni Kristo, sin no more. Sin no more. So that the worst will not happen you in the future. So yan ang advice. So ngayon, bukas po, no, sa Lila po, from 1 p.m. to 9 p.m. magpa-confess po tayo. And then, hindi muna ako magka-confess sa parokya ko. Dahil kaming lahat po ng mga pari ay pupunta sa Lila. Sa Bikaryato po. So, walang confession bukas dahil meron tayong, misan, hungos. Kaming lahat ng mga pari sa Bikaryato ay pupunta doon. So, quick life lang po yan, ha? At sana po ay kung nandyan si Kristo sa atin, siya po yung mag-heal sa negatibong isipan natin na psychological illness, lagi nag-isip ng hindi maganda, nagsasalita ng mga hindi maganda. It is illness also, no? Only Jesus can heal all of us. When we admit our lapses, our shortcomings before Him, and through the sacrament of confession, we receive the mercy of God. We receive the compassion of God. We receive the joy. Not the joy from this world, but the joy from the Savior. The joy from the Messiah. Yan po ang ating kunting sharing lang. No? Salamat sa mga star senders natin. Si Gladys Antili Pinili. How are things going? I'm fine. Fine, Sister Gladys. Amina Ilga, nag-100 stars. At si LGN Bisas, Jayuma, napadala ng 100 stars. So, Fighting Maria, Tatak Safety with a humble heart po. God bless. Hello mga kapatid. Atin munang pagninilayan ang reflection, gospel reflection. Nandito pa tayo sa Lila mga kapatid. At pakumpisal tayo, kumakain lang tayo ngayon. At dito tayo sa sa reflection ni Pope Francis. Malit lang yung reflection ni Pope Francis. But, babasahin natin yung Ebanghelyo mga kapatid. A reading of the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, Lord. Jesus answered the Jews, "My Father is at work until now. So I am at work. For this reason they tried all the more to kill him. Because he not only broke the Sabbath, but he also called God his own Father, making himself equal to God.
Jesus answered and said to them, Amen, amen, I say to you, the Son cannot do anything on his own, but only what he sees the Father doing. For what he does, the Son will do also. For the Father loves the Son, and shows him everything that he himself does. And he will show him greater works than this, so that you may be amazed. For just as the Father raises the dead and gives life, so also does the Son give life to whoever he wishes. Nor does the Father judge anyone, but he has given all judgment to the Son, so that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Amen, amen, I say to you, whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and will not come to condemnation, but has passed from death to life. Amen, amen, I say to you, the hour is coming and is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God. For those who hear will live, for just as the Father has life in himself, so also he gave the Son the possession of life in himself. And he gave him power to exercise judgment, because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, because the hour is coming in which all who are in the tombs will hear his voice, and will come out, those who have done good deeds to the resurrection of life, that those who have done wicked deeds to the resurrection of condemnation. I cannot do anything on my own. I judge as I hear, and my judgment is just, because I do not seek my own will, but the will of the one who sent me. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ito po yung reflection sa ating mahal na Santo Papa, mga kapatid. Jesus has come among us. He became man like us in all things except sin. So si Kristo sa pagparito niya sa mundong ito, 100% katulad natin. No? But, except sin, hindi siya nagkasala na ang ating Panginoong Jesucristo. In this way, He took us with Him on His return journey to the Father. He, the Word incarnate, who died for us and rose again, gives to His disciples the Holy Spirit as a pledge of full communion in His glorious kingdom, which we vigilantly await. This waiting is the source and reason for our hope. So itong katotohanan na ito, mga kapatid, sana ito po yung source at reason of our hope. Jesus is the reason, the source of our hope. Let us remember it always. We are disciples of the one who came, who comes every day, and who will come at the end. So araw-araw bumibisita ang Panginoon sa atin. Araw-araw po yan, mga kapatid. Sana po, kahit ano pa yung nangyayari sa sanlibutan, puno tayo ng pag-asa. Yung pag-asa natin ay galing sa ating Panginoon po. Hindi galing sa tao. Hindi galing ng isang ideolohiya. Hindi galing sa isang filosofiya. Galing sa isang divine person na pumaparito sa atin. At pinadala sa Diyos Ama. No? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya dito, who comes every day, and who will come at the end. No? Nandito na siya, at bumibisita pa siya araw-araw sa atin.
until the end of time, kasama natin ang Panginoon, mga kapatid. If we can manage to be more aware of this reality, kung conscious lang tayo sa realidad na ito, if we can manage to be more aware of this reality, we will be less fatigued by daily life, less prisoners of ephemeral, and more disposed to walk with a merciful heart in the way of salvation. So kung ilagay natin yung very conscious tayo, aware tayo sa katotohanan na hindi tayo nag-iisa, kasama natin ng Ama, pinadala yung anak sa atin, puno tayo ng pag-asa, mga kapatid. Less prisoners of the ephemeral, and more disposed to walk with a merciful heart on the way of salvation. Puno tayo ng pagmamahal, puno tayo ng awa, no? Sa ating paligid, mga kapatid. Hindi tayo puno ng pot, hindi tayo puno ng hinagpis, no? Puno ng galit sa sanlibutan. Hindi maganda po yun. So, ganda ng sinabi ni Pope Francis, no? If we are aware, to be more aware of this reality, that we are the disciples of the one who came. We are the disciples of the one who came, who comes every day, and who will come at the end of time. If we can manage to be more aware of this reality, we will be less fatigued by daily life. Hindi tayo ma-stress, kundi puno tayo ng pananalig, puno tayo ng pananampalataya sa Kanya. So ngayon, mga kapatid, sa ating political struggle, no? Ang Diyos na bahala natin, no? I-entrust natin sa Panginoon lahat, no? Siya na bahala, mga kapatid. So He will bless our holy desire, our pure intention, our pure desire, no? Para sa kapakanan at para sa for the common good, mga kapatid, no? Hindi tayo mawala ng pag-asa, no? So, ang ganda ng sharing ni Pope Francis, no? At nandito tayo ngayon sa Lila, mga kapatid, at patuloy pa tayong magpakumpisal, no? At ito yung pag-asa natin na isalaysay natin lahat ng mga kasalanan natin sa pari ng Diyos. At pasalamat tayo sa mga kaparian natin dahil nagkaisa kami pagbisita sa mga parokya na sakop sa aming bikaryato, kasama natin si Father Blerion, si Father Dulauta, si Father Bal, si Father Ingo, si Father Richard, si Father Cromwell, si Father King, Father Mayong, Father Alan, at si Father Romy Barcelona. So, 10 kami nagkasasama ngayon, no? So, madali lang matapos kapag magtutulungan kami, mga kaparian. Okay, Fighting Maria, Tatak CFT with a humble heart po. God bless!